nasa demokrasya naman tayo. Kaya ang nilalang na aming pag-uusapan ngayon, well, pwede naman niyang gawin ang kanyang hakbang sa kasalukuyan. Ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex At Brosas. inyo pong pinapanood ang The Kitty Show. Tarayan na Talakayang Showbiz Edition. Idinimanda na ni Michelle D, ang beauty queen at fashion model, si Christian Albert Gaza na mas kakilala sa pangalang Sian Gaza. Ito ang tanging makasabi lang namin, karapatan ni Michelle na magdemanda. Sabi ko nga sa opening, we are in a democratic space. May pera siya, may pambayad siya. Sige, get the boss lawyers para patunayan mo ang gusto mong ipanaglalaban. Pero, kasasampan niya pa lang ng demanda, eto na ang restback ni Sian Gaza. Meron ng statement si Sian Gaza tungkol sa pangyayaring ito. Ang sabi niya ni Sian sa isang Facebook post, good move, very strategic, wise. Para ma-divert kay Sian Gaza, libel yung buong issue at malayo sa driver na binugbog nila at dinetain illegally. The news headlines will become Michelle D versus Sian Gaza, tapos siya na ngayon yung biktima na lumalaban. Because let's be real, the threesome chismis did not hurt her career. At all, ilang taon nang maingay yung issue na yan. Nakatulong pa nga sa kanya actually. The truth is, nasira yung pangalan niya nang dahil kay Kuya Driver, so kailangan nila ako ngayong kasuhan for damage control. At the same time, yung mga journalists, news agencies, and content creators na magpo-post sa kanya in the future ay mangingilag na. That's the clear message for everyone, to save her name and career. I fully understand the bigger picture. In Tagalog, naunawaan ko si Michelle D. Happy to help. May God bless her. Aside from this statement, we were informed that meron pang ibang dinimanda si Michelle D, Yeah. right? May mga vloggers din siyang kasama aside from Sian Gaza. Mare, ano mangyayari dito? Nothing. Ano lang ba to? Kasi ako nananawala ako na first time ako maniniwala kasi sinabi ni Christian na kasi nga nagdemanda ka, you're showing your might. Pinapakita bang may pera ako, may yaman ako. Palinindak ang dating sa akin ng ginawa niya para yung mga future content creators will be very careful in addressing this issue. At totoo rin nga na nakatabunan yung driver issue because of this. What say you? I think it's an exercise in futility. Oh, why? You know why? Christian is not here. Sian Gaza is not here. True. So, para kang bumabaril ng ibon sa langit. Di ba? Hindi ka makaka-bullseye. Never. Di ba? Eh kasi wala nga. Wala nga yung ano yun, in absentia? At walang kasong tatakbo kung lahat ng parties ay wala rito. Di ba? Ayun ang dapat, ay hindi ko alam if Michelle D was advised to pursue a case against Sian Lim. Sian Gaza. Sian Gaza pala. Wala pa namang kaso yung... Oo nga. Wala pa naman siyang kaso. Ako Ikaw pala. magkakaso ka. Ngayon, di ba, if she was advised, I will bluntly say she was ill-advised. Yes. Di Correct. ba? Oo. Kasi, when you file a case, dapat nandito yung yung akusado. Pangalawa, kasi cyber libel to, di ba? Yes. I don't know if malice is still there. Malice, because I was once a journalism student, di ba? For 4 years. Oo. That is the hardest thing to prove. Yes. Dapat Especially ma-prove ng kampo ni Michelle D na there was malice. in all the posts of Sian. Oo. It could only emanate if a relationship
whether ano siya, acquaintance lang, or friend talaga, silang dalawa ni Gaza, and they parted ways as enemies. Yes. Yun, build na build yung malis. Malis. Pero pag hindi kayo magkakilala, paano? Kailangan nga ma-prove mo na may malis Dapat yung ano mo, yung lawyer mo, malaman na ano. It can be proven in so many ways. Kunwari, meron kang nakaaway, kamag-anak ni Christian Gaza. Gumanti. Through me. Gumanti. Kasi That's malis. That's malis. Meron kang inutangan na na-delay. Kamag-anak o kaibigan ni Christian Gaza. Christian Gaza. Uy, tulungan mo naman ako. Di ba? Bakit ano bang ginawa sa'yo? Friend, ito ganun. Ganun ba? Yeah. Sinambulat yung yung baho mo, di ba? Another thing, meron kayong issue. Meron kayong discussion, you being friends before, may discussion kayo. Kunwari, political issue, magkaiba kayo ng ng tawag dito, ng view. Magkaiba kayo ng stance, di ba? Pinersonal. Di ba? Napakawalang yan itong, chuchu. Alam mo, pag political, di ba? Burning ang mga tao. Ayun ang mga dugo ng lahat. Chuchu. Chuk. Inano yan. There are so many ways. But in this case, parang they're not even acquaintances. Yun na nga They're not even friends. You don't belong to the same circle. And at the same time, parang wala naman sila magkakamag-anak na magkakaaway. Or mga friends. kaibigan na. Di ba? Di ba? Yung mga ganun. At the end of the day, malalaman talaga natin kung talaga ito isang... Kasi, alam mo, the problem with with this ang problema kasi, kinasahan nyo yung isang taong di ba, who have nothing to lose. Kasi nasa ibang bansa siya. And everything to gain. That you don't realize. Di ba? Kaya, ang ending niyan, siya ang pabiktim Yun ang pinalalabas ni Sian Gaza di ba? Di ba? Pasalamat at nagpapasalamat pa nga. Parang nakatulong ako sa iyo. Parang iginiya pa na para ma-diffuse yung demanda mo sa sa driver Akong ginawa mo scapegoat Di ba yung ganun? Di ba? Ganun yun. Actually, ganun kakwentas claras yun. Di ba? Ano ang papala mo kay Sian? Scammer naman yan before, di ba? Yes, My God! At hindi yung chismis totoo po yun. Nag-stoop down ka sa isang scammer? Beauty queen ka? Ano yun? Does it make sense? To me, it doesn't. Di ba? Parang wala. It's a no-win situation for you. Di ba? It's a lose-lose situation for you. Kasi inuumpisahan ka na. Si Sian nasa ibang bansa kaya malakas ang loob. So, he will spill more beans. Yes. Maniwala ka. Totoo yan. Maniwala ka. More more bombs in the next few days. Di ba? Maniwala ka. More pasabog. Hindi siya matitreaten doon sa libel. The more he will be he will be excited. At saka he will be motivated. Parang nagbuhos ka ng gaa sa apoy. Lalong maglalagablab yan. Ito nga, di ba, pagka-demanda niya, lumabas agad itong statement itong binaka natin. Yeah, di ba? Diba? Ready talaga siya. He has an armor. He has he has the ballistic Di ba? Parang he has more recibos and batteries that you could ever imagine, Michelle. Diba? Kasi tawag dito, if I were Michelle lang kung ako si Michelle, I know many things about him, na nandun naman siya sa ibang bansa, na alam kong very ilalabas ko na rin. Gaganunin ko na rin siya. Ikaw, ganito ka, chuchu. Unang handa tayo. Di ba? Basta gana tayo ng sila. Hanggang saan makarating, di ba? Ganun ang labanan. Lalo na kung ang level si Sian. Dapat pag taong grasa ang kalaban mo,
lumevel up ka at taong gasa din. Pag taong Pag gasa minura ka, ka, mo, dapat taong kanal ka. Oo, di ba? Parang Ganon, ganon, oo. ganun ang labanan. Padumihan ito. Kasi ginagawa mong kasi in fairness naman to Michelle D, kasi una-una may kaya naman, may sinasabi. Kaya dinaan niya sa ano. Well, ang tanging makasabi ko lang dyan may the ball of justice roll swiftly on this one dahil tiyak na marami tayong matututunan at marami pa tayong aabangang susunod na kabanata. At dahil dyan, inaanyayahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Torada. At syempre pa, sundan nyo rin po kami sa aming Facebook page. Pinatakalabas po ang The Kitty Show tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon. This is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. And thank you for joining us this Saturday on The Kitty Show, the Ryan Halakian Showbiz Edition.